Piitan ng banal na hayop, Foban THN2. Bawat isang hukbo ng mga patay sa loob ng 22 hukbo ay isang matalim na sandata para pumatay ng mga halimaw, nagbibigay ng maraming karanasan sa kanila. Kinurot ni Lin Mouyu ang magandang ilong ni Ning Yi. Naparito tayo para mag-level up. Ang susunod na hakbang ay ang pagkolekta ng mga benepisyo. Ang karanasan ang pinakamahalaga. Kung gusto mong mag-speedrun, pagkatapos nating mag-level up sa pagkakataong ito at maunawaan ang mapa ng piitan, dadalhin kita para mag-speedrun ng isang beses. Tumawa ng mahina si Ning Yi. Sinabi lamang niya kay Lin Mouyu ang mga alam niya. Ano man ang maging desisyon ni Lin Mouyu sa huli, wala siyang tutol. Ang kuting na si Ning Yi na ito ay napakabait at napakamasunurin. Ang mga halimaw sa ikalawang talampas ay mas malakas kaysa sa una. Ang level ng mga halimaw ay umabot na sa level 47. Nagbago rin ang uri, mula sa mga antelope at lobo ay naging mga leon at tigre. Ang kanilang kakayahan sa pag-atake at bilis ay tumaas ng malaki. Ngunit anuman ang uri ng halimaw, maging level 47 o level 48, para sa leyo ng mga patay, halos walang pinagkaiba. Sa mga lugar na dinadaanan ng leyo ng mga patay, walang natitirang halimaw. Sina Lin Mouyu at Ning Yi ay casual na naglakad sa ikalawang talampas. Mas malakas ang hangin dito, at bumaba rin ang temperatura. Mula sa malayo, tila makikita ang isang puting patong sa di kalayuan, parang niebe. Nagkwento si Ning Yi tungkol sa piitan ng talampas ng mga banal na hayop. Noon, para mailipat ang piitan ng talampas ng mga banal na hayop dito, ang imperyong banal na siya ay gumamit ng 9 na ekspertong antas Diyos. Ang hirap ng paglipat ng malalaking piitan ay higit pa sa ordinaryong piitan, lalo na't napakahirap ng piitan na ito, mas mahirap pa kaysa sa ibang malalaking piitan sa bulwagan. Alam mo ba kung bakit, Mouyu? Umiling si Lin Mouyu. Hindi ko alam. Mas maganda ang pinagmula ni Ning Yi, at ang kanyang lolo ang namamahala sa bulwagan ng piitan, kaya marami siyang alam na mga lumang kwento at lihim na nakatago sa bulwagan ng piitan. Nagpatuloy si Ning Yi na may itsurang parang ipinagmamalaki na siya lang ang nakakaalam. Dahil sa loob ng piitan na ito ay mayroong totoong katawan ng banal na hayop, totoong katawan ng banal na hayop. Hindi pa ito narinig ni Lin Mouyu noon, kaya hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpatuloy si Ning Yi, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang totoong katawan ng banal na hayop. Ngunit sabi ni Lolo, may kinalaman daw yun sa banal na hayop. Mukhang ang banal na hayop ay isang uri ng Diyos. Natigilan si Lin Mouyu. Diyos, may kinalaman pala sa mga Diyos? Sabi ni Lolo, ang piitan na ito ay tinawag na talampas ng mga banal na hayop dahil din dito. Ang totoong katawan ng banal na hayop ay nagre-respawn bawat 3 taon. Sa bawat pagkakataon, tanging ang kupo ng unang makakapatay dito ang makakakuha ng mana. At depende pa sa haba o ikli ng oras na ginugol sa pagpatay dito, magkakaiba rin ang makukuhang gantimpala. Ang nalalaman sa ngayon ay ang koponan ng Akademya ng Banal na Paglikha ay gumugol ng 40 minuto para patayin ito. Sa huli, nakakuha sila ng isang piraso ng buto ng banal na hayop, mas maliit pa kaysa sa kuko. Maaari itong gamitin para gumawa ng alahas ng boss. Nang mabanggit ang alahas ng boss, biglang huminto si Lin Mouyu. Nagtaka si Ning Yi. Nakita niyang naglabas si Lin Mouyu ng isang maliit na kahon at ibinigay sa kanya. Nakalimutan ko ito dati. Para sa iyo. Ano ito? Binuksan ni Ning Yi ang kahon. Isang kakaibang aura na pag-aari ng alahas ng boss ang lumabas mula sa kahon. Nagningning ang mga mata ni Ning Yi. Alahas ng boss, saan mo ito nakuha? Umamin ka. Sa kanyang boses ay may tuwa at may halong pagkapilya. Sabi ni Lin Mouyu, bigay ito ng guro sa akin pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng klase, pero hindi ko magamit. Ikinwento ni Lin Mouyu kay Ning Yi ang tungkol sa hindi niya paggamit ng mga kagamitan. Tumango si Ning Yi, isinara ang takip ng kahon, at ibinalik kay Lin Mouyu. Hindi mo kailangan? Medyo naguluhan si Lin Mouyu. Ang tuwa ni Ning Yi kanina ay hindi peke. Itinaas ni Ning Yi ang kamay, naroon ang singsing ng hari ng kaluluwa na ibinigay ni Lin Mouyu dati. Bagaman ito rin ay alahas ng boss, ang mga katangian nito ay mas mababa pa rin kumpara sa 3 nasa loob ng kahon. Ipinagmalaki ni Ning Yi, sapat na sa akin ito. Itago mo ang mga ito, may magagamit ka sa hinaharap. Naguluhan si Lin Mouyu. Binigay ko na nga sa iyo, ano pang gagamitin? Namula si Ning Yi. Tanga. Siyempre gagamitin para mamamanhikan sa bahay.
Napakamot ng ulo si Lin Moyu, noon lamang niya naintindihan. Ayon sa kaugalian ng imperyong banal na siya, kapag namamanhikan, kailangan ng doubt. Kahit na may katayuan siyang general na Diyos, o kahit pa maging ekspertong antas Diyos siya sa hinaharap, kapag namamanhikan, kailangan pa rin ng doubt. Kung ganoon, ang tatlong alahas ng boss na iyon ay siyempre ang pinakamagandang doubt. Ang batang ito, napatawa si Lin Moyu. Ang batang sininghihi na ito ay mas malayo pa ang iniisip kaysa sa kanya. Kung ganoon nga, itinago na lamang ni Lin Moyu ang kahon. Sa panahong iyon, kapag namamanhikan, sa kanya ibibigay sa kanya. Sa bagay, nandito siya, si Ningyi ay hindi na kailangang sumali sa labanan. Ang relasyon ng dalawa ay tila lalo pang naging malapit. Hindi na ang alayan, narating na nila ang hangganan ng talampas. Nakita ang ugnayan sa pagitan ng ikalawang talampas at ikatlong talampas, kasama ang mahaba at makitid na bangin. Mula sa itaas, makikita ang hindi mabilang na mga halimaw na uri ng ahas sa bangin. Iba't ibang uri ng sawa at makamandag na ahas, malalaki at maliliit, hindi mabilang. Kahit ang pinuno na nagbabantay sa tulay ay isang dambuhalang sawa na mahigit 30 metro ang haba. Nang makita ni Ningyi ang napakaraming uri ng ahas, namutla ang kanyang maliit na mukha. Hindi ako bababa dyan, ha? Tumawa si Lin Moyu, binuksan ang mga pakpak ng kidlat, sumugod papasok sa bangin kasama ang leiyo ng mga patay. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang malalakas na pagsabog mula sa loob ng bangin. Pinatay, nakakuha ng balat ng sawa X2. Pinatay, nakakuha ng apdo ng ahas X2. Sunod-sunod na lumitaw ang karanasan. Bawat pagkakataon ay may 10 hanggang 100 linya ng mensahe. Si Ningyi ay hindi na makabasa. Ang ibang propesyon ay paisa-isa lamang pumapatay. Kahit ang kakayahang pangmaramihang atake ng mga mago ay hindi kayang pumatay ng ganito karaming pinatibay na halimaw na piling tao sa isang iglap. Tanging si Lin Moyu lamang ang makakagawa nito. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Ningyi ay parang pabigat siya kay Lin Moyu. Kung hindi, ang bilis ng pag-level up ni Lin Moyu ay maaaring doble pa. Ngunit naisip niya ulit, maaga o huli, ikakasal din naman siya sa kanya. Ang makinabang mula sa kanyang mapapangasawa, hindi ba't natural lamang iyon? Ang mukha ni Ningyi ay biglang pumapal, na parang nababalutan ng kalasag. Sabi nga sa kasabihan, sumama sa manok kapag pinakasalan ang manok. Ang pagsama ng asawang lalaki sa asawang babae para mag-level up ay natural lamang. Mula sa ikalawang talampas, mahigit 5,000 halimaw ang napatay, na nagbigay ng maraming karanasan sa kanilang dalawa. Mula nang pumasok sa piitan hanggang ngayon, ang karanasan, bar, ni Lin Moyu ay tumaas ng 3%. Si Ningyi ay mas marami, tumaas ng 4%. Si Lin Moyu ay level 42 na, ang kailangang karanasan para mag-level up ay mas marami kaysa kay Ningyi na level 40. Sa dami ng karanasang nakuha, ang porsyento ng pagtaas ng karanasan ni Ningyi ay mas mataas kaysa kay Lin Moyu. Nang umungol si Lin Moyu at lumipad palabas mula sa ilalim ng bangin, ang labanan sa tulay ay nasa huling bahagi na rin. Natuklasan ni Lin Moyu na hindi siya nagkamali. Sa ikatlong talampas, talagang may nyebe nang nahuhulog. Napakababa ng temperatura, ngunit wala itong epekto sa kanilang dalawa. Habang pinagmamasdan ang tanawin ng nyebe, nagpatuloy sila sa paglalakad. Tungkol sa pagpatay ng mga halimaw, ganap na ipinaubaya na ito sa leiyo ng mga patay. Sa ibang kopya ng piitan ng talampas ng mga banal na hayop, ang koponan ng Akademya ng Paglikha ay walang tigil na nakikipaglaban. Ang kanilang pagsulong at pag-atres ay napaka-organisado at may koordinasyon. 5 kabayero ang parang mga pako na nakatayo sa harapan ng koponan, hinaharangan ang lahat ng atake ng mga halimaw. Ang mga manggagamot sa likuran ay nagsasagawa ng kontrol sa kanila, halimaw. Ang mga mago at mamamana ay nakapwesto, walang tigil na nagpapakawala ng magagandang kakayahan. Ang mga suportang pantulong na uri ng kontrol ay responsable sa pagkontrol sa takbo ng labanan, binabawasan ang bigat sa mga kabayero. Mayroon ding isang asasin na pasulpot-sulpot sa koponan. Paminsan-minsan siyang umaalis sa koponan, hinihila ang mga halimaw sa daan sa harapan papasok sa sakop ng kakayahang pangmaramihang atake ng mago, pinapabilis ang bilis ng pagpatay. Bilisan natin ang kilos, hindi tayo pwedeng maunahan ng mga koponan ng banal na paglikha at naglalagablab na emperador. 3 taon na ang nakalipas, ang koponan ng banal na paglikha ang unang nakapatay sa totoong katawan ng banal na hayop. Sa pagkakataong ito, tayo dapat ang manguna. Sigaw nilang Yishan.
Sa pagkakataong ito, ang Akademya ng Paglikha ang nag-clear ng talampas ng mga banal na hayop, at silang Yishan ang namumuno sa koponan. Orihinal, maaari na siyang mag-level up lampas 50, ngunit dahil sa piitan ng talampas ng mga banal na hayop, pinilit niyang manatili sa level 50. Bilang tao, dapat may tiwala ka sa sarili at determinasyon. Sa pagkakataong ito, ang Akademya ng Paglikha ang tiyak na manggenguna. Ganito rin sa Akademya ng Naglalagablab na Emperador. Ang kanilang koponan ay nakarating na rin sa ikalawang talampas, ang kanilang pag-usad ay hindi mas mabagal kaysa sa dalawa pang koponan. Sa bawat pag-respawn ng piitan ng talampas ng mga banal na hayop, ang tatlong akademya ay sabay-sabay na pumupunta, parang isang kompetisyon. Sa karamihan ng mga pagkakataon, ang nagwawagi ay ang Akademya ng Banal na Paglikha. Ang Akademya ng Paglikha at Akademya ng Naglalagablab na Emperador ay paminsan-minsan lamang nagwawagi ng 2 beses. Sa isang silid-aralan ng Akademya ng Xiajing, ilang matataas na opisyal ng akademya ang nagtipon. Kasama rito ang 3 dekano ng 3 nangungunang akademya, dekano ng Akademya ng Paglikha, Mo Xinghe dekano ng Akademya ng Banal na Paglikha, Luo Gaoshuan dekano ng Akademya ng Naglalagablab na Emperador. Luoyan ipinapakita ni Ning Tairan ang sitwasyon sa loob ng piitan ng talampas ng mga banal na hayop sa kanila. Ang labanang ito sa piitan ng talampas ng mga banal na hayop ay hindi na isang kompetisyon lamang sa pagitan ng mga mag-aaral, kundi isang malaking labanan sa pagitan ng mga akademya. Sa ganitong paraan lamang makikita kung sino ang mas mahusay sa grupo ng mga nangungunang henyo. Ang mga mukha ng 3 dekano sa sandaling ito ay napakakaiba. Maliban sa 3 screen na nagpapakita ng mga koponan na kumakatawan sa kanilang mga akademya, mayroon pang isang screen na nasa pinakataas, si Lin Moyo na yakap-yakap si Ning Yi, naglilibot sa piitan, na parang namamasyal sa hardin. Ang mukha ni Ning Tairan ay lalong parang nakainom ng mapait na gamot, kumikibot ang gilid ng bibig, kumikislap ng bagsik ang mga mata. Isang mabangis na boses ang lumabas mula sa lalamunan, buwisit na bata. Bitawan mo, ang apo ko, nagkatinginan ng ilang dekano, sabay-sabay na nagbigay pugay, kay Ning Tairan, binabati kita, Launing. Sa pagkakaroon ng ganyang manugang, hindi ko inaasahan, napakagaling pumili ng mata ni Binibining Yi. Kasama si General Lin, ang hinaharap ni General Lin ay walang hangganan. Talagang marunong pumili si Binibining Yi. Ang mga salita ng tatlo ay parang mga kutsilyong tumutusok sa puso ni Ning Tairan. Ang pamilya mo ay nag-alaga ng isang napakagandang bulaklak, tapos hinayaan lang napitasin ng iba? Ang hininga ay naipit sa lalamunan, hindi mailabas, hindi malunok. Pakiramdam ay parang may nakay na hindi matunawan. Nang makita ng ilang tao na hindi maganda ang mukha ni Ning Tairan, sabay-sabay silang tumahimik. Sila ay mga veterano na, syempre nakikita nila na si Ning Tairan ngayon ay hindi komportable, labis na naiinis. Normal na psikolohiya ng isang lolo, naiintindihan. May agad na naglipat ng usapan. Mukhang ang makakakuha ng unang pwesto sa pagkakataong ito ay tiyak na si General Lin na. Malamang, hindi ko alam kung gaano katagal aabuti ni General Lin para talunin ang totoong katawan ng banal na hayop. Ang pinakamataas na record dati ay 37 minuto. Depende sa oras, iba rin ang makukuhang gantimpala. Sana makapagtala si General Lin ng bagong record. Sa sandaling ito, si Lin Moyo ay nakarating na sa 2 talampas, malinaw na hindi pa ginagamit ang buong lakas. Habang ang mga koponan ng 3 nangungunang akademya ay nasa 2 talampas pa lamang. Bukod pa rito, si Lin Moyo ay gumagamit ng estratehiyang pagpatay sa lahat ng halimaw, kahit ang mga halimaw sa bangin ay nililinis niya. Wala siyang pakialam sa bilis. Ito talaga ang tunay na talento. Sa 3 dekano, tanging ang mukha lamang ni Mo Xinghe ang medyo maganda. Sa paano man, si Lin Moyo ay sa pangalan ay taga-akademya ng paglikha pa rin nila. Nag-isip si Mo Xinghe, Launing, kailangan mo bang paalalahanan si General Lin na gamitin ang buong lakas kapag kaharap na ang totoong katawan ng banal na hayop? Naiinis na sabi ni Ning Tairan, kailangan ko pa bang paalalahanan? Tiyak na nasabi na lahat ni Yi. Ang itsura niyang galit ay nagpatawa sa ilang tao. Huwag kang ang ganyan, isang ekspertong antas Diyos na parang alipin ng apo. Ngunit bagaman hindi nasisiyahan sa labas, hindi rin niya maitatanggi na si Lin Moyo ay talagang napakahusay, ang nangunguna sa mga kaedad niya, walang makakapantay. Ni hindi nga siguro aabot sa isang sulok ang iba. Tungkol sa pangyayari noon na nahulog si Lin Moyo sa mundo ng pagkabulok, hindi rin kakaunti ang alam niya. Isa siya sa mga nakakaalam.
Noong panahong iyon, akala niya ay tiyak na mamamatay si Lin Moyu doon. Hindi rin siya nang ahas na sabihin ito kay Ning Yi. Sino ba naman ang mag-aakala na si Lin Moyu ay makakaligtas, makakabasag ng pagkubkob, at makakabalik mula sa mundo ng pagkabulok? Tinanong ni Ning Tyran ang sarili, kung siya ang nahulog sa mundo ng pagkabulok, hindi rin siya tiyak kung makakabalik siya. Ngunit, aminin man o hindi, ang inis ay inis pa rin. Ibang usapan iyon. Gusto ring malaman ni Ning Tyran kung gaano katagal aabutin ni Lin Moyu para patayin ang totoong katawan ng banal na hayop, at kung ano ang makukuha niya sa huli. Tungkol naman sa hindi pagtalo dito, hindi niya iyon naisip. Kahit ang ibang koponan ay kayang talunin ito, paanong hindi ito matatalo ni Lin Moyu? Tingnan lang ang mga mababangis na iyon ng mga patay na iyon, malalaman na ang resulta. Bumalik sa piitan, sina Lin Moyu at Ning Yi ay naglakad sa niebe, sunod-sunod na nag-iiwan ng mga yapak. Sinundan nila ang iyon ng mga patay patungo sa dulo ng ikatlong talampas. Sa ilalim ng mga nahuhulog na bulaklak ng niebe, sa bangin, makapal na ang naipong niebe. Sunod-sunod na mga halimaw na medyo kamukha ng oso-aso, ngunit malinaw na mas matangkad at mas malaki, ang bumagsak sa makapal na niebe. Ang pinuno ay isa ring kamukha ng oso-aso. Sa tulay, parehong paraan ng pakikipaglaban. Hinati ang hukbo ng mga patay sa 200. Lumipad din si Lin Moyu papasok sa bangin. Umalingaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. Ang makapal na niebe sa bangin ay sumabog paitaas, pagkatapos ay nahulog muli. Sa wala pang 30 segundong iglap, ang mga oso-aso sa bangin ay namatay ng lahat. Ang labanan sa tulay ay nagpapatuloy pa rin. Ang lebel ng pinunong oso-aso ay umabot na sa lebel 49, bukod pa rito, ang katatagan at lakas ng buhay nito ay parehong medyo malakas. Ang mga kalansay ay kailangang hamampas pa ng ilang beses. Ang atake ng mago at banal na mamamana ay kailangan ding ulitin pa ng ilang beses. Ang unang 3 talampas ay hindi talaga mapipigilan ang mga hakbang ng iyon ng mga patay. Dinala ni Lin Moyu si Ning Yi na marahang dumating sa huling talampas. Ang mga halimaw sa ika-4 na talampas ay sa wakas ay nagkaroon ng pagbabago. Sa silid-aralan ng Akademya ng Xiajing, ang 3 dekano ay pare-parehong nanliit ang mga mata, pinapanood kung paano haharapin ni Lin Moyu ang mga halimaw sa ika-4 na talampas. Hinaplos ni Mo Xinghe ang kanyang puting balbas, bangulong, ang ika-4 na talampas ay tinatawag na talampas ng mga pinuno. Sa loob, may kabuoang 12 grupo ng mga halimaw. Ang bilang ng bawat grupo ng halimaw ay nasa 20 hanggang 30, pinamumunuan ng isang pinuno. May kabuoang 12 pinuno. Dinagdagan ni Dekano Luo Gaoshuan ng Akademya ng Banal na Paglikha, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pinuno, kundi ang sila ay magtutulungan sa isa't isa. Si Dekano Luo yan ng Akademya ng Naglalagablab na Emperador, ang tanging babaeng naroon, ay seryosong nagsalita, kaya, kailangang hilahin ang bawat grupo ng halimaw sa pinakamalayong posibleng lugar bago isagawa ang pagpatay. Kung hindi, napakalaki ng posibilidad na magdulot ito ng sabay-sabay na pagwawala ng lahat ng pinuno. Nakatitig ang mga mata ni Luo Gaoshuan kay Lin Moyu, dahan-daang nagsalita, ang ika-4 na talampas ay dapat labanan ng maingat. Dito ang lugar na gumugugol ng pinakamaraming oras. Kahit ang koponan ng banal na paglikha, hindi bababa sa 2 oras ang kailangan para matalo ito. Launing, sa tingin mo gaano katagal aabutin ni General Lin para matalo ang ika-4 na talampas? Lahat sila ay tumingin kay Ning Tyran. Dito, ang pinakamalalim na nakakaunawa kay Lin Moyu ay syempre si Ning Tyran. Nag-isip sandali si Ning Tyran. Kung seryoso ang batang ito, mga 10 minuto. Sabay-sabay na nagulat ang 3. 10 minuto at 2 oras, medyo malaki ang pagkakaiba niyan, hindi ba? Malamang imposible. Hindi pinabulaanan ni Luo Gaoshuan ang sinabi ni Ning Tyran, ngunit hindi rin siya lubos na naniwala. Tumawa si Ning Tyran. Tingnan na lang natin. Sa puso niya, pakiramdam niya ay baka masyadong matagal pa nga ang 10 minuto. Siyempre alam niya na habang mas maraming halimaw, mas pabor ito kay Lin Moyu. Ang kakaibang kakayahan na iyon ni Lin Moyu, pagsabog ng bangkay, ang pinakamalakas na sandata para pumatay ng grupo ng mga halimaw. Sa screen, dinala ni Lin Moyu si Ning Yi na tumuntong sa ika-4 na talampas. Mas malakas ang hangin ng niebe, Giyotuyet, sa ika-4 na talampas, mas mababa ang temperatura ng hangin. Humuhuni ang hangin na parang tunog ng kutsilyong humihiwa. Ang heograpiya ng 4 na talampas, ang isang ito ay mas mataas kaysa sa nauna, at ang kapaligiran ay mas malupit din.
Nakita ni Lin Moyu na ang mga halimaw sa ikaapat na talampas ay umiiral din ng grupo-grupo. Ngunit sa bawat grupo, may dagdag na isang halimaw na antas pinuno. Talampas ng mga pinuno, maraming pinuno nga talaga. Si Ning Yi ay nagpakita ng halatang pagkagulat, pagkatapos ay nagpaliwanag, ang ikaapat na talampas ay tinatawag ding talampas ng mga pinuno dahil maraming halimaw na antas pinuno sa loob. Ngumiti si Lin Moyu. Maganda rin ang pangalang ito. Para sa iba, ang maraming pinuno ay problema. Ngunit para sa kanya, ilang dosenang kalansay na mandirigmang berserker ang sumugod na. Sila ay kumalat, tumakbo sa iba't ibang direksyon patungo sa iba't ibang grupo ng mga halimaw. Ang patayin sila ng paisa-isa ay medyo mahirap. Mas mabuting hilahin silang lahat ng sabay-sabay at patayin ng isang bagsakan. Nanliit ang malalaking mata ni Ning Yi, medyo natuwa pa nga. Nahulaan niya kung ano ang gagawin ni Lin Moyu. Ang pumatay ng sabay-sabay, napaka-exciting. Sa mga mata ni Lin Moyu, walang anumang pagtatago. Malinaw niyang nakita na ang batang ito ay isang taong gustong manood ng gulo at hindi takot sa malaking bagay.